Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na Italian store or supermarket. At meron din sila ritong maliit na coffee shop na marami ka rin mabibili mga mga pastries, mga dessert. So pasyalan lang natin para may idea kayo. Isa ito sa kilalang Italian store dito sa Calgary. So at least kung pupunta kayo ng Calgary, gusto nyong maiba naman yung pupuntahan nyo or makatikim ng mga Italian items or food or products, nandito tayo ngayon, i-share ko sa inyo. Maikling video lang to, tara samahan nyo. Masarap din yung kape nila rito. Minsan nandito kami nila Tito Mango, nila Angelo o nila Tito Epi. Nagko-coffee kami rito paminsan-minsan. Hindi madalas pero kahit papaano nagbabanding kami mga magbabarkada dito. Saka halos lahat talaga ng mga item na makikita mo rito mga Italian products talaga. Kaya medyo pricey ng konti. Yung mga ganitong item kung naghahanap kayo, dito nyo lang makikita. At saka ayan, kitang-kita nyo talaga na mga fresh talaga yung mga binibenta nila mga items na ganito dito. Ano bang tawag nyo dyan? Mga different types of nuts. Andyan sila lahat. Saka marami sila ritong mga pasta. Most of the pasta na meron sila rito is talagang homemade. Gawa nila dito mismo sa supermarket. Mga meat na naka-marinate na tapos naka-vacuum pack. So kung bibili kayo nito at i-stock nyo sa bahay, talagang tatagal ng medyo matagal pag lalo na nilagay nyo sa freezer. Pero syempre, fresh yung mga karne nila rito na binacuum pack nila. So mas maganda kung lulutuin nyo na rin kaagad. Pero gaya nga ng nasabi ko kanina, medyo pricey yung mga item nila rito, mga product nila rito. So huwag kayong basta magugulat sa presyo nila. Hindi ko nga lang alam kung yung pinagkukuhanan nila ng gulay kagaya nung pinagkukuhanan ng gulay ng Walmart. Kasi nga sa trabaho ko parang mas fresh saka mas dark yung mga greens nila rito. Saka marami sila mga item dito na hindi mo makikita sa mga ibang supermarket kagaya ng Superstore o ng Walmart o ng Save on Food. Yung mga item nila rito talagang medyo sosyalin ng konti. Kaya kung medyo sosyal ka, dito ka mamimili. Kagaya ni Ipe. Si Ipe, dito siya namimili. Social yun Pero yung mga ganitong nakapak nilang vegetable, medyo mura. Saka yun, doon sila mismo gumagawa ng mga tinapay nila na dinidisplay at binibenta nila rito. Meron sila ritong baklava, meron kung ano-anong klase ng tinapay na dito mo lang din talaga makikita na gawang Italia. Parang panagpunta ka ng mga Filipino na supermarket o bakery na yung mga Filipino food, makikita mo mga Pilipinong tinapay. Dito talagang sosyalin ng konti yung mga tinapay nila rito. At dahil nga sa Italian supermarket syempre marami silang binibentang olives dito. Mahilig ang mga Italian sa mga olives, kaya makikita mo na iba't ibang klase ng olives ang nakadisplay dito mismo sa estante nila. At syempre dahil Italian nga, mahilig sila sa mga keso, sa mga cheese. At sobrang dami ng mga binibenta nilang keso dito, iba't ibang klase. Saka ang mga Italiano talaga, mahilig din silang mag-cure o mag-preserve ng mga ganitong klase ng mga karne. Ito mga ganitong klase ng karne, hindi ko natitikman to Hindi ako makabili ng mga ganyan. Hanggang tingin lang ako pag nagpupunta ako rito. Yung kape lang naman talaga yung pinupunta ko rito kasi masarap din yung kape nila rito kahit na medyo mahal ng konti. Tapos yung mga tinapay nila rito, mga pastries nila, masarap talaga. Talagang mapapabili ka at talagang titikman mo maski na paisa-isa lang. Diretso na tayo dito sa mga sinaserve nila mga bread and pastries. At kung ano-ano pa, meron silang mga fruits dyan. Marami rin pala sila rito mga iba't ibang klase ng mga sandwiches. Tapos yung mga palaman, meron din mga karne yung kanina yung mga naka-display. Meron mga hiniwa na ganun. At ito mga gelato pa to o mga ice cream na meron sila rito. Ang dami rin ng mga choices nila ng mga desserts nila rito. Kung marami mga desserts sa TNT o sa mga Asian store, dito sa Italian supermarket, mas marami silang mga choices ng mga desserts, mga pastries. Talagang yung choices mo talaga rito, sobrang dami. Labas na nga ako at baka mapabili pa ako ng pastries saka dessert dito mahirap na. Kasi talaga pagdating sa pagkain talagang hindi ko rin mapigilan obvious na obvious naman sa katawan ko mga kaberks, di ba? So yun galing na tayo dito sa loob. At wala naman tayong bibilhin. Pinakita ko lang naman sa inyo kung anong meron dito. At sobrang mahal ng mga bilihin nila. So ending natin, dito tayo sa Tim Hortons Coffee. So yung Tim Hortons Coffee andun lang sa likod nila.
Yung Tim Hortons ayun lang sa kabila. Sa kabilang dulo. Kita nyo ba? Italian tapos coffee shop sa kabila. So doon ako nanggaling. Uminom lang ako ng coffee doon kasi yung coffee nila dito sa Italian medyo mahal. Doon sa Tim Hortons $2 lang may coffee ka na. So tara, hanap naman tayo ng ibang gagalaan o kaya uuwi na tayo. Basta gusto ko kasi talaga na maipasyal kayong lahat at sumama kayo sa akin para ma-explore natin kung anong meron dito sa Calgary o dito sa Canada. So tara, samahan nyo ulit ako. So nandito naman tayo ngayon sa may Goodwill store, parang ano to, thrift store dito sa Calgary. Explore na rin natin para may idea na rin kayo. Morning. Green tag? Thank you. May mga discount daw yung mga green tags nila ngayong araw, mga ka-Berks. Pero most of the tags na meron sila rito ay mga blue saka mga white. So pipiliin mo talaga, hanapin mo talaga kung nasa yung mga green tags. Pero mas maganda kung mga white tags saka blue tags eh. Medyo mahal nga lang ng konti. Sino sa inyo yung mahilig na mga bags dyan? Mga shoulder bag, mga anong tawag dito sa mga bag na to? Baunan at kung ano-ano pa. Ayan makukulay na mga bags oh. Sigurado magugustuhan nyo yung mga yan. Murang-mura lang yan mga ka-Berks. Yung mga ganito, donate lang to ng mga tao na ayaw na nila o kaya mga kamag-anak nila na mayapa na. Siyempre, yung mga gamit ng mga kamag-anak nila dinodonate nilang lahat dito. Kaya swerte mo kung yung mabibili mo galing sa namayapa na tapos madadala mo sa bahay mo. Pati yung namayapa, nandun din sa bahay mo, kasama mo. Ang ganda naman itong dartboard na to, panalo. Tapos marami rin pala sila ditong mga bisikleta. Check natin kung magkano yung mga bisikleta nila rito. Yung ganitong klase ng bisikleta, magkano ba to? Check lang natin. Ayan yung presyo niya, mga ka-Berks, di ba? Bargain na bargain para sa bisikleta. Ito naman, ito yung presyo niya, 100. Pero matibay itong mga ganitong klase ng bike. Kesa bibili ka, mahal, dito murang-mura lang. Dito naman tayo ngayon sa mga sapatos. Sino sa inyo yung mahilig sa mga sapatos? Mga branded na sapatos. Yung mga presyo niya. Presyong kahit papaano okay na rin. Siyempre second hand nga itong mga sapatos na to. So kahit papaano mura siya. Kung nagtitipid ka or budget lang yung pera mo, dito ka na dumaan. Dito ka na bumili para makabili ka ng maraming sapatos. Yung ibang mga sapatos pwede mong ipadala sa Pilipinas. Ipabagahe mo, okay, ipabalik bayan box mo. Yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, pag pinadalahan mo ng sapatos, kahit na second hand na yung mga yan, masayang-masaya na sila. Sasabihin ng iba, bakit papadala ka ng sapatos sa Pilipinas, di ka pa bumili ng bago, bakit second hand pa? Kung wala kang pambili ng bago, at least second hand sa halagang $100, 4 na pares na sapatos na o 5 pares na, no? Marami nang matutuwa dun. Ako nga nung nasa Caribbean ako dati, talagang hindi ako makabili ng sapatos dahil mahal doon at saka walang ukay-ukay doon. Nung makarating ako dito sa Canada, marami rito mga sapatos na ganito. Kita nyo naman yung ganito klase ng sapatos, oh. Ganda, di ba? Hindi naman masyadong kamahalan. Bago mo lang isuot, siguraduhin labahan mo lang muna. Ibabad mo sa batya na punong-puno ng sabon. Sigurado tanggal na ang mga bakterya niyan. Di ba? Sa halaga ng $35, meron ka ng ganito kagandang sapatos. Magkano yung $35 sa Philippine peso? 1,200 pesos. Not bad. Marami rin dito mga damit pambata o kaya mga jacket. Talaga may mga pangalan ba? Kagaya nito, Columbia. Kung sa mall mo bibilhin yung mga ganitong klase ng mga jacket pambata, siguradong mahal to. Pero dito hindi ganun kamahalan. Saka magagandang klase na rin. Pero syempre dahil nagiging social na yung mga Pilipino rito, syempre ayaw nila magpasuot sa mga anak nila ng mga second hand. Mga kumot, kobre kama o sapin sa kama, marami rin dito. Saka bargain na bargain din. Basta make sure lang na bago mo gamitin, pakuluan mo sa kumukulong mantika. Hindi lang bakterya yung mapiprito mo sa kumukulong mantika, pati yung kumot na prito na.
Yung ganitong klase ng mga kortina, namili rin ako dito tapos pinadala ko rin sa Pilipinas eh. Pero bago ko pinadala sa Pilipinas, talaga nilabhan ko lahat para maganda at mabango. Para pagdating sa Pilipinas, pagka natanggap na nila yung mga pinadala mong balikbayan box eh, siguradong amoy Canada kahit okay-okay pa yan. Mga electronics, electric fan, electric guitar, piano at kung ano-ano pa, marami rin dito. Iba't ibang klase ng speaker, merong mga anong tawag dito, yung mga pambuhok. Tapos dito naman sa side na to, mga glasses. At dito naman yung mga pots and pans. Marami rito na mga mabibili mo na magandang klase ng mga pans eh, o mga wok. Kapag yung wok ko nga eh medyo gas-gas na talaga, kailangan na itapon eh, tinatapon ko na. Tapos kuha na lang ako dito, mura lang naman yung mga ganitong klaseng wok dito eh. Bili kaya ako dito ng ganitong klase ng pan kasi yung pan ko sa bahay medyo maliit eh. Ito tamang-tama to pag prito ng itlog oh, saka pagpiprituhan mo ng talong para sa kare-kare. Panalo. Itong isang to, maganda to sa paglutuan ng sinangag oh, ka-Berks. Tamang-tama to o kaya ano bang tawag dito yung paglutuan mo ng pancake. Lipat naman tayo dito sa mga plato. Ito, yung mga ganitong klase ng plato, sosyalin pero sa murang halaga lang din. Pasintabi doon sa mga sosyalin na hindi ko makain sa mga ganitong ukay-ukay na plato ha. Kailangan ko lang ito na i-share sa inyo para doon sa iba, para malaman nyo yung mga presyo ng mga bilihin dito sa mga ukay-ukay. Para may idea kayo kung pupunta kayo dito sa Canada tapos magsisimula pa lang kayo sa wala. Siyempre, gusto nyo kahit papaano makatipid. So may idea kayo yung mga pinakita ni Chris Cusinero. Pwede tayong bumili sa mga ganong lugar. Panimula natin, saka na tayo bumili ng mamahalin pagka mayaman na tayo. Ganun. Yung mga ganito kagagandang mga coffee cups, oh. Kung nasa Pilipinas lang talaga ako, bibilihin ko lahat to eh. Tapos di-display ko sa estante sa bahay, di ba? Eh hindi mo ito pwedeng ipadala sa balikbayan box. Sigurado pagdating dyan sa Pilipinas, durug-durug na yan. Kung mahilig ka naman sa mga antique na mga items, makakakita ka rin dito. Talagang kailangan mo lang talaga na piliing mabuti, sipating mabuti kung saan dito yung mga items na talagang lumang-luma na. Sinluma na ni Chris Cusinero. Kung gusto mo naman na maghang na mga magandang paintings o malalaking paintings sa wall ng bahay mo, dito ka na lang din maghanap. Marami rin ditong sosyalin ng mga paintings. Kapag naisabit mo na to sa wall mo, siguradong sosyalin na. Walang makakaalam na binili mo lang to sa ukay-ukay, no? Kagaya nito, ang ganda naman ito. Ano to? Lampshade ba to? Bakit ganito kaganda? Magkano ba to yung isa nito? O ayan, kitang-kita nyo yung presyo. Kung bibilihin nyo yung dalawang yan, magkabilang side ng TV nyo, aba, sosyal. Mga sapatos, siguradong magugustuhan to ni misis nyo. Marami rito, may boots, mayroong mga rubber shoes, may mga takong. Nung nandito ako sa Canada taong 2008, pagka nagpunta ako sa mga ganitong ukay-ukay, wala ka makikitang mga puting Canadian. Makikita mo mga Asian, mga itim, yan, talagang namimili sa mga ganitong lugar. Pero ngayon 2026, talagang makikita mo, ultimo yung mga puting Canadian, nakikipag-unahan na rin sa pila eh. Gano'n na rin medyo kamahal yung mga bilihin dito sa Canada, kaya pati sila talagang namimili na rin talaga ng mga ukay-ukay. Try mo na pumasok sa mga thrift store dito, makikita mo na marami rin sila rito na naghahanap ng mga gusto nilang mabili na mura. Gusto mo makatipid ng mga damit pangkasal o ikakasal ka pero kulang ka sa budget, dito ka pumunta. Marami rito mga choices ng mga damit. Mayroong mahal, mayroong din namang mura at mayroong din mga swak talaga sa budget. Sa mga gustong magpakasal dyan pero kulang sa budget, diretso na kayo dito, pili na. Labahan, ibabad mo lang sa Clorox para pumuti talaga yung mga damit na yan. Eto, siguradong pang ano to, binibining Pilipinas oh. Ayos, lambot ng tela nito. Siguradong best in long gown ka. In fairness, ang gaganda rin naman talaga ng mga jackets na binebenta nila rito. Talagang nakasegregate pa pati mga kulay niya. Mga ganitong klase ng Americana. Yung Americanang sinuot ko nung nanumpa ako sa Canadian Embassy para sa sa citizenship ko. Dito ko lang din binili pati yung long sleeve ko. Nung sinuot ko na nga yung nabili ko na yun nagmukha nga akong tao, parang ang yaman-yaman ko eh. Mukha nga raw akong kontraktor na nakapangulimbat ng ilang milyong salapi.
Yung mga pantalon na sinusuot ko, yung iba, dito ko lang din binili. At saka yung mga pinadala ko sa Pilipinas at sinusuot ng mga kapatid ko ngayon, yung iba galing lang din dito eh. Kasi magandang klase at saka branded yung mga pantalon nila rito. Kapag wala akong ginagawa, kapag day off ko, minsan nagpupunta ako sa ganitong lugar, tapos mga kalahating oras hanggang isang oras ako ikot-ikot dito, tapos ang mabibili ko lang isang pantalon lang. Wala lang, window shopping lang. Nakakatuwa kasi na naghahanap-hanap ka na gusto mong isuot na mura lang, tapos pag nagustuhan mo, edi bilhin mo. Nakatsyempo nga ako, maganda tong jacket na to mga ka-Berks, bago pa, as in bago pa. Isusukat ko talaga kung kasya sa akin. Pag kasya sa akin to, kukuhanin ko na to. Kasi napakamura lang. Alam nyo ba kung magkano yung presyo nitong jacket na to? $18 lang siya. $18 para sa ganitong bagong jacket. Well, hindi siya bago kasi nga nandito siya sa ukay-ukay. Pero nung sinipat ko talaga, maganda. Parang bagong-bago pa talaga. Kaya kinuha ko na, sinuot ko na, sinukat ko na. Abay, ayos. Saktong-sakto, kasyang-kasya sa akin mga ka-Berks. O, diba? Kita nyo naman, mukhang mamahalin, mukhang sosyalin na ako. Pwede. Anak naman ng tipaklong, napabili pa tayo pero bagong-bago pa kasi mga ka-Berks. As in, bago. Not bad. So next time makita nyo ako na may suot na ganito, alam nyo na kung saan galing. Magkano nga ito? Ito ay $18. Diba? Outbound red. Magkano ba to sa Google? Check nga natin. Kita nyo, $120 pala to. $120. Nabili ko lang ng $18. Panalo. Kasi mahal to kasi may mga ganto-ganto, mga balabalahibo, parang pusa. Ayos, di ba? Dito naman tayo ngayon sa Krispy Kreme, home of the original glazed donuts. Uy, thank you sir. Thank you po ulit. Ito, mga fresh talaga yung donuts nila, oh. Hello. How much is assorted for a dozen? Can I have an assorted, please? Thank you. Thank you. Ayos. So bumili ako ng Krispy Kreme para dalhin ko dito sa work dahil 1 year na tayo today. Yay! Happy anniversary! 1 year na tayo dito sa trabaho. At ito'y pasasalamat ko. Siyempre, isang box ng Krispy Kreme para sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho dito sa Walmart. At tara, pasok na tayo sa work. Hey, you want one? You want one? You want one? Later, I give you if you want. How are you? Good? Hello, sir. Musta, sir? Donut, sir? Donut? Hello. Oh, tikim na ng donut natin. Ay, naku naman, salamat. Birthday mo. 1 year anniversary ko sa Walmart. 1 year na. Tikman nyo. Oo nga, buti nga wala siya kasi diabetic yun. Ang sarap naman. Ako, thank you talaga. You're welcome.
So, kakatapos lang ang trabaho natin. At almost 9 hours na naman yung trabaho natin. At gabi na. Pumasok tayo, may araw pa. Ganun talaga. At uwi na tayo. At sana magustuhan nyo tong vlog natin na to. Sana patuloy kayong sumuporta saka manood ng mga vlogs natin. At maraming salamat sa mga naka-follow at saka mga anong tawag dito? Nakasubaybay, nakasuporta kay Chris Cusinero. Maraming salamat po. Tara, uwi na tayo. Inaantok na ako kasi may pasok na naman bukas. Sakit ng likod ko dahil dun sa bigat ng mga milk. Ganun talaga. Sana makapasok ako bukas. Tara na. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na